I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. University me again. Ayan. Shout out sa inyo mga beswa, Filipinos, OFW, Marcos Leaders and Supporters. Nako mga bes, maganda talagang balita ito. Alam nyo naman si Yusek Castro pag nag-explain yan. Detalyado po yan mga bes. Alam ko, karamihan sa inyo, naintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng gray list na masasabi siguro natin mga bes. Na isa sa pinaka magandang nagawa ni Pangulong Marcos Jr. Sabi ko naman sa inyo sa mga video ko naglilinis siya ng dumi. Siya nga, mga kababayan, sinabi rin ni Attorney Yusek Castro, para maintindihan nyo, ang ibig sabihin talaga ng gray list, ito, i-explain ni Yusek Castro sa inyo. Eto na. Good news po tayo ngayong araw na ito dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang sugpuin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya, ay mukhang pinababayaan lamang. At pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020 na kahit na napakalaki ng Intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos matukoy ng International Watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list, nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances. Tama. Pati na po ang transaksyong pinansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees. At madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Correct. Yay. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Yes. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa gray list o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing.
Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. So yun guys, narinig nyo yung sinabi ni Yusek Castro. Nakaw, talaga namang tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Bakit kanyo? Sabi niya kasi, naglilinis si Pangulong Marcos Jr. sa mga dumi ng mga nakarang admin. Alam mo, talagang may basihan siya eh. Ha? Talagang punto por punto, 100% legit, ha? Yung kanyang mga sinasabi. At mayroong basihan naman. O, di ba guys? Tama po yun. Alam nyo, isa sa pinakamagandang nagawa ni Pangulong Marcos Jr., itong tinanggal tayo sa, itong grey list na ito, tinanggal. Ha? Bakit kanyo? Alam nyo, Pangulo ng bansa yan guys. May intel po yan. Ha? Lahat po may access siya. May information siya sa lahat. Kaya alam na alam niya. Kaya nga binan niya ang pugo eh. Isa sa mga nagkakalat ng kasamaan dito sa bansa na ito. Gambling, money laundering. Ha? Oh, ngayon mga kababayan. Nakaw. Patay na yung supply ng mga dilis. At patay yung supply ng mga ibang anti-Marcos na sinusuplayan ng mga komunista. Agay, yan, mga bes. Tama po yun. Yung sinabi ni Yusek Secretary Castro. At tamang-tama naman yung ginawa ng Pangulong Marcos Jr. The best president talaga. Kaya, for sure, maraming galit sa kanya. Maraming galit sa kanya ng mga gambling lord, lalo na yung mga protector ng drug lords dito sa Pilipinas. Naharangan na, kumbaga hindi na makakapasok yung mga masasamang pera na supplier ng mga yung mga dyan, mga bayaran. O, di ba? Yan ang pinaka the best. Totoo yun. Sabi ko nga sa mga video ko, si Pangulong Marcos Jr., naglilinis po yan sa mga dumi. Tingnan nyo. Sa sinabi ni Yusek Castro, tamang-tama po yun. Bakit yung minsan, masasabi natin, walang asenso ang bansa? Kasi nga, itong mga mga international investor, guys, takot. 'Di ba? Takot sila eh. Gawa dito sa atin. Talamak yung mga gambling dito, mga masasamang gawain sa totoo lang, lalo na itong pugo na nagdala ng kumbaga naghasik ng lagim sa Pilipinas. Grabe, 'di ba? Nakakahiya. 2021 ipinasok pala yung grillis na yan. Meron nyo sa panahon ni Digong. My goodness. Ngayon tinanggal na ni Pangulong Marcos Jr. Shout out sa mga tumatanggap ng money laundering dyan. Guys, guys ang kapalagayan nyo dito sa sinabi ni Yusek Castro? Ay, diba? Matapang talaga itong Yusek Secretary ni Pangulong Marcos Jr. Talagang laging may basihan ang kanyang mga sinasabi. Remember mga kababayan, nasa social media ito at nagre-research siya. Ayan siguro malinaw sa inyo, in-explain niya kung ano ibig sabihin itong grey list na ito. Naintindihan nyo ngayon, shout out sa ating mga kababayan na mga Marcos Loyalists and supporters. Siyempre, mga Pilipino and OFW, ayan, shout out po sa inyo, So, yun guys, ngayon, gets natin kung ano po ang kahalagahan natanggal itong grey list na ito. International na loka ako guys. Gusto ko talaga si Yusek Castro, no? Direct to the point. My goodness. So, maraming salamat sa inyong watching. Magandang umaga sa inyong lahat guys. Mag-ingat po kayo. Happy Saturday everyone. Bye and babush. God bless Philippines.